What are the marks of reality in Buddhism? Sa Buddhism, ang marks of reality na kilala rin bilang 3 marks of existence ay impermanence, anicca, paghihirap, dukkha, at non-self, anatta. Tinatapok ng mga arkang ito ang pangunahing katangian ng pag-aaral sa turong Buddhist. What are the truths according Buddhist ethics? Buddhist ethics ay nakabatay sa mga prinsipyo tulad ng hindi nakakapinsala, pakikiramay at pag-iisip at pag-uunawa sa kalikasan na pagdurusa. Ang apat na marangal na katotohanan ay napaloob sa mga pangunahing aral ng Buddhism: ang katotohanan ng pagdurusa, ang katotohanan ng sanhi ng pagdurusa, ang katotohanan ng katapusan ng pagdurusa, at ang katotohanan ng landas ng patungo sa katapusan ng pagdurusa. Ang mga katotohanan ito ay gumagabay sa ethical na pag-uugali at hinikayat ang mga practitioner na linganalin ang virtual tulad ng kabaitan, pagkabukas palad at pasensya at karunungan. Is suffering a truth according to Buddhism? Sa Buddhism, ang pagdurusa ay kinikilala bilang isang pangunahing katotohanan. Ang first noble truth in Buddhism ay nagsasaad ng ang buhay ay nilalarawan sa pamamagitan ng pagdurusa. Ang kadalasan ay sinasaling bilang dukkha. Sinasaklaw nito ang pisikal at mental na sakit, kawalang kasaysayan at hindi kasiyasiyang kalikasan ng paghiral. Gayunpaman, ang Buddhist ay nag-aalok din sa isang landas sa pag-unawa at pagpapagaan ng pagdurusa sa pamamagitan ng mga kasanayan tulad ng Noble Eightfold Path. How to alleviate suffering? Ay maaari magsama ng iba't ibang mga diskarte depende sa konteksto, kasama ang ilang karaniwang pamamaraan na pag-aalok ng suporta, empatya, at pagbibigay ng praktikal na tulong, pagpapatuguyod ng katarungang panlipunan at pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng pakiramdam ng komunidad at pagiging kabilang. Mahalagang matugunan ang mga agarang sanhi ng pagdurusa at mga pinagbabantayan ng mga isyong sistematikong nag-aambag dito. What is karma according to Buddhism? Sa Buddhism, ang karma ay tumutukoy sa batas na sanhi at bunga. Ito ay paniniwalaan ng mga aksyon, parehong pisikal at mental, at may mga kahihitnan ito. Ang mga mabuting aksyon ay humahantong sa mga positibong resulta habang ang mga negatibong aksyon ay humahantong sa pagdurusa. Ang prinsipyong ito ay nagbibigay diin sa personal responsibilidad at idea na ang ating mga aksyon ay humuhubog sa ating mga karanasan sa hinaharap.